receive natin yung Sharp washing machine today. Tingnan natin kung ano alarm. May alarm na to, sabi ni sir eh. F1, F2, whatever. Try muna natin. Program, speed, change, water level, spin dry. Program. Okay, naka-spin dry na siya. Start. Tingnan natin kung ano alarm niya. Okay, may narinig tayo sir ng drain. So ba, ganito na po mag-check up ang sir ng Sharp automatic washing top load. So walang spin. Narinig ko na nag-trigger yung kanyang drain pump pero walang spin. Hindi makaka-catch up ng spin. Binaba natin yung kanyang hose. Wala naman lamang tubig. So ayaw magtuloy ng andar. Walang spin. Right? Patay. Yan, nararinig nyo diba sir yung pump. So try natin ng start. Try natin ng wash. Kung magkikilogram siya. So walang kilograms or ayaw niya mag sensor ng kilograms. So maaring possibilities nito sira ng kanilang washing is level sensor. May possibilities. Sabi niya kasi F1 eh. Sa F1 basta mostly ganun mga sir. So yan, ganyan na ganyan lang siya oh. Tagal. So try natin magpalit muna ng sensor. Bubuksan natin. Alright. So nandito yung kanyang level sensor. So ganito lang, dalawang screw dito. Nakuha na natin. So bubuksan natin to para mabilisan lang yung video natin. Alright. So yan mga sir, nakabaklas na no. Ganyan lang siya. I-flip lang to para mabaklas. So nakita natin agad-agad oh. Fresh cut. Nakita natin na grabing kalawang. So yung wirings niya okay naman. Sabi ni sir naputol daw. Na kabit niya rin naman na maayos. So tingnan natin yung wirings kung okay pa ba. So sabi ni sir na pihit niya raw to. So nakita nyo parang gumalaw nga yung kanyang markings. So may possibilities na dito sa sira ng kanyang sensor. Yan po ang kanyang water level sensor. Pag nag-alarm siya ng F1. So right, another check natin tong hose level, ang kanyang hose niya na kumukonekta sa drum. Alright, ipopause muna ulit. So yun mga sir, na-check na natin yung kanyang hose. Okay dito. So ganito lang magbaklas sa ilalim mga sir. Of course, easy na lang yan sa inyo. Ito dalawang screw cover. Tingnan natin yung kanyang hose sa loob kasi hindi nagkikilo sa kanya. Alright. So yun mga sir, na-check na natin. May na-check na, buksan na natin. Ayan, okay naman yung kanyang hose. Wala naman. Tsaka check in sir, may butas ba ito? Wala. Ayun, meron sir oh. Ayun. Ito may ngat-ngat oh. O diba? So mukhang ngat-ngat ng daga. So dito tayo magkakaroon ng sagot kung ito lang ba ang sira ng kanilang washing. Ayan oh, meron pa oh. So napaka nito, napakadaming sugat, butas. So common sense, pwede natin itong bawasan pagka mahaba. Tingnan natin kung makakabawas tayo or palit na ng hose. Sige, try natin. Check ko muna mga sir.
So nagtry na tayo mga sir, nagtry na tayo ng magpalit ng kanyang hose, no? Napakaraming butas. So may sablay din na nagawa siguro maaari si sir, ano? Kasi hindi pa rin nag-i-spin eh, oh. Naka 8 minutes na, wala pa rin spin, hindi pa rin siya nag-kilo. May sablay din na nagawa si sir dahil na pinihit niya raw ito. May possibilities na misalign na ito. So wala na ito sa kanyang eksaktong pagsisense. So nagpalit na tayo ng hose, wala pa rin. So wala tayong choice kundi palitan na natin tong kanyang sensor. Alright. Sige mga sir, kuha muna ako sensor. So yun mga sir, nagpalit na tayo ng kanyang water level sensor. So kitang kita dito sa kanyang water level sensor na wala na talaga yung marka na pula, oh. Na misalign na, nawala na kasi na-experimentuhan na sir. So yun, oh, ito yung marka ng pinalit natin, hindi nagagalaw. So right, testing na natin. Pag nag-start ito, dapat iikot-ikot siya, diba? Dapat magkikilo siya. Okay, start. Yo, nagkikilo mga sir. Tapos pagkatapos ng kilo mga sir, maririnig natin yung tubig na nagkakarga kasi nakilo niya na nga eh. Ito na yung tubig niya. Yan, naugong. Naugong mga sir, naugong. So okay na to. So para ma 100% sure, ganito lang mga test niyan mga sir. I-post muna natin. Para ma 100% natin sure na okay yung washing machine na. Kailangan natin i-set sa spin or dry or whatever. Spin air dry kasi yung sa kanya eh. So start. Kung may laman to, mag-drain siya ng tubig. Kaso wala kasi siyang tubig eh, na sagad. Pero dapat iikot ito mga sir. Ayan, nakanay na siya. Dapat iikot. Pag ito yung umikot na mga sir, okay na ito. Goods na ito na goods. Na-fix na natin ng maayos. So abangan natin ano. So ibig sabihin niya, nagka-timer sa for drain na para sa tubig niya na mailabas. Siguro mag-spin mga nasa 8 or 7. Yung kanyang timer. So hopefully mag-success na tayo. Papost ko muna mga sir para konti na yung video natin. So yan mga sir, sa 7 nga siya nag-spin. Yan. Kinabahan ako, akala ko may problema pa sa kanyang wiring sa makina. Gawa ngang ingat-ngat nga raw ito ng daga. So yun, success. Wala na tayong problema. Kinabahan tayo. Sino mga sir, F1, sabi niya F1, so ina-adjust to ni sir. Nawala yung F1, in-adjust niya. Kaso ayaw naman na ngayon umandar. So success tayo. Kung hindi sana to napakilaman ni sir, hinayaan na lang muna yung technician na gumawa. Nagawa pa sana ng medyo murang paraan. So nadagdag ito sa presyo, ano. Yan. Yan mga sir, PM po sa magpapagawa pa po, taga Imus Cavite po ako. Sa kaya pong seservisan. Ito po yung washing machine nila sir, galing pa itong Makati. So hinati dito sa shop. Kasi maganda rito sa shop, walang bayad pag hindi mag-success. Free yung chika pay. Kasi pag malayo yung kasi Makati, mayayari sa chika pay pag hindi tayo mag-success. Pag mali yung parts na madala natin. So siguro mga 1,000 yung chika pay kasi yung malayo, Imus to Makati. So ayun, i-condition na natin to bukas, kunting linis. Chat na si sir for pick up na. So alright, hopefully ma-record natin na pipick upin ni sir sa sunod ko pa ito na araw, ma-edit yung ating video. Sige.